Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So ayan guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, iwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa ating pong description box below. I-message nyo na lang ako guys. Okay? Sa mga gustong mag-avail, no? Meron din tayo guys yearly reading. Ayan, once a year ko lang siya ino-offer pag ano lang, buwan lang ng, katapusan lang ng taon, mga December, ganyan. Para overall energy na sa taong 2025, ganyan. Basta yearly reading. Okay, so ayan. Tingnan natin kanina ba itong love reading. Alam nyo guys, parang din ako nawala ng sipon. Okay. Kanina po itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong Knight of Pentacles. Medyo mabagal yung energy ng person mo, no? So, nakikita ko dito. Hindi naman guys dahil sa marami siyang kinoconsider. Mabagal lang siya mag-decide kasi pwedeng kine-question niya kasi yung pentacles niya, no? Kumbaga gusto niya munang mag-focus sa sarili niya. Gusto niya guys munang mag-grow bago siya guys pumasok sa relationship or bago kanya i-pursue. So mararamdaman mo naman guys na mabagal yung energy niya, no? Pero nakapokus lang siya lagi guys sa kanyang pangarap, sa mga ambisyon niya sa buhay. Yun po yung dahilan. Okay, then ang nakikita ko rin kasi guys sa taong to, pwedeng nape-pressure siya sa trabaho niya eh. Parang may promotion or baka bago siya doon sa trabaho niya, nangangapa pa, or pwedeng nagte-training pa lang guys, nagsisimula pa lang siya. Pwedeng yun eh, nakikita ko sa kanya yung pressure niya sa trabaho niya, kung bakit hindi ka rin niya guys mapagtuunan ng pansin, okay? Okay, kaya rin siguro guys ito nape-pressure, baka nape-pressure siya sa family niya. Okay, na parang ang taas ng expectation sa kanya since nakapagtapos siguro to ng pag-aaral, pinag-aral siya, so siya parang hindi niya dapat biguin yung ine-expect sa kanya ng family niya. Okay? Yung decision niya is para nakapokus din sa family. Tignan natin. Kanina tong love reading spirit guide. Wait lang guys. Meron tayong King of Cups. Okay, so ang nakikita ko naman dito guys, mahal ka naman itong taong to. Mahal ka naman niya. Yun nga lang, kasi ang sinasabi niya rito, kung maaantay mo siya, okay? Kasi ang dami niya ang ang daming pressure sa kanya. And ang nasasagap ko rin sa kanya guys, parang feeling niya sa sarili niya, maliit, no? Na parang once na malagpasan niya tong pagsubok na to, 'di ba? Open na siya sa inyo. Or pwedeng mahal ka naman talaga, hindi niya lang talaga alam kung paano kanya ipo-pursue sa ngayon kasi nga focus niya talaga is yung career. Meron tayong strength. Okay. Iba sa inyo guys, nahihirapan ka ngayon mag-isip. Minisip-isip mo ng itong taong to. So, pwedeng kayo pa, or pwedeng hiwalay, or yung iba sa inyo guys walang label. Pero nandito kasi strength card. Pag yan ang lumabas dito sa love reading, mataas ang chance na maayos niya pa ito. Okay? Kailangan mo lang magtiwala. Kailangan niya lang din magtiwala. Okay? Kailangan mo siyang suportahan. Siguro mas maganda kung may give and take kayo eh. Okay? Mag-focus ka sa career mo habang itong taong to guys, nagpo-focus din siya sa sarili niya. Muna. Pero kasama ka sa pangarap niya eh. Hindi niya naman to guys pinagsusumikapan kung hindi ka kasama eh. Tignan mo, love ka naman niya. Okay, tignan pa natin. Meron tayong the sun. Okay. So, parang matagal na rin siguro yung relasyon ng iba sa inyo. Pwede matagal na rin kayo magkakilala. Baka nagpaplano kayo bumuo na ng pamilya. Yan, nagpaplano na kayo na mag-anak.
pwedeng nahihirapan kayo guys bumuo ng anak. Then, ang pinapakita sa akin din dito guys, yung dason kasi is opportunity. Pwedeng may nag-offer sa inyo ng opportunity. Sa'yo din. I think masyado nang matured itong relationship na to. Kasi, nakapokus kayo sa kanya-kanyang mga, goal niyo sa buhay. And, ikaw siguro, hindi ka naman gano'n nagde-demand. Yes, ando sa point na iniisip mo siya. Pero siguro, inuunawa mo din. Dasan naman kasi, mukhang para naman din talaga to sa inyo. So, parang inuuna mo na lang din yung pangarap ng family niya para sa kanya. So, parang sobrang lawak ng pag-unawa mo dito sa relasyon na to, guys. Okay? Parang kahit na may pangit kang nakikita, hindi maganda yung nararamdaman mo, inuunawa mo. Tignan natin. Meron tayong The Hermit. Okay, mukhang nasa hermit mode. Si Ferso, no? Feeling ko sa inyong dalawa, mas matindi yung problema nito, mas matindi yung pinagdadaanan nito. Para kasing sa kanya, para pa lang siyang pausbong pa lang. Ikaw kasi nakita ko mukhang professional ka na eh. Okay? Siya kasi nagsisimula pa lang. So, hindi niya pa alam kung ano yung kalakaran sa totoong mundo na parang kung fresh graduate, ito yung realidad na hindi porke nag-aral ka ng high school, college, elementary, is yun, tapos nag-start ka na, nakagraduate ka na, di ba? Tuwan-tuwa yung iba, proud na, yung iba nagyayabang, hindi nila alam na mas mabigat ang responsibilidad sa totoong mundo, lalo na at pag nag-empleyado. So, ang nakikita ko sa energy ng person mo, pwedeng parang baguhan yung energy. Pwedeng bago pa lang sa abroad. Pwede kasi guys na may business or first time magtatrabaho talaga ng ganyan. Baka bata pa kayo or mas bata sa inyo. Or pwedeng nag-business kasi muna. Ngayon pa lang siya magiging empleyado. Or pwedeng ngayon pa lang siya mapapalayo talaga ng trabaho. No? Like abroad. Ayun no. Travel yung naiisip talaga ng person mo. Siguro, no homesick. Daming pinagdadaanan na itong taong to. Judgment. Oh, takot siya mag-fail. Kasi ang lakas talaga, no? Ang taas ng expectation sa kanya ng family niya and ng mga taong nakapaligid sa kanya. Yung iba sa inyo, baka itong person mo, nag-take to ng bar exam, board exam. Isa lang ba yon? Educate nyo ako, guys, no? Nag-take to ng exam, siguro bumagsak or nape-pressure siya. Okay? Kasi ang taas ang tingin sa kanya ng mga tao na parang siya confident siya na after graduate, ganito, tapos ito. Yun nangyayari sa kanya ngayon. As in down yung energy nakikita ko sa kanya. 5 of Swords. Okay? So, malakas po yung energy ng Leo. Capricorn, Taurus, Virgo. Libra. Ayan. Tignan pa natin, guys. Energy ng person ito. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Nararamdaman ni person sa'yo. Tignan mo, oh. Yung 5 of Pentacles kasi, guys, kahirapan sa pera. Pwedeng ang taas ng, as in, nape-pressure talaga siya. Sobrang taas ng expectation sa kanya ng family, though. Parang nafe-feel niya rin na parang ikaw may in-expect ka rin sa kanya. So, ang tingin mo ka sa person mo, confident. Kung siya naman, guys, is na-promote, pwedeng hindi naman siya, guys, agad makarating doon sa trabaho niya. Parang promoted siya. Siguro nagbarko to, no? Na parang once na makasampa siya, promoted na siya. Tapos hindi siya, guys, makasampa kasi nagkaroon ng delay. Ang daming naging problema. Pwedeng nagkaroon ng problema sa medical niya or something na ang ganda na sana ng sahod, tapos parang nag-delay yung travel. So, yun nararamdaman niya sa inyo, guys. Parang iniisip niya dito na parang nahihiya siya. Okay, ganun yung nakikita ko sa kanya. Sobrang nahihiya siya sa nangyayari sa kanya ngayon. Okay? The Chariot, dahil nga, guys, sa opportunity, dahil nga sa career niya, no? Yun yung isa sa mga nagiging problema niya rito. Okay? Titingnan pa natin, guys. Ano naman ang tingin ni person sa'yo? Okay. Tingin niya sa'yo is someone na worth it mahalin, kamahal-mahal,
at sobrang lawak ng pag-unawa mo sa kanya kahit na parang mas inuuna mo yung kapakanan niya. Nakikita niya yung effort mo na ginagawa mo sa kanya. Kahit na parang ikaw na yung nahihirapan, ikaw na yung nadadown ngayon, puro sacrifice din yung ginagawa mo para lang mapurso niya kung ano man yung pinapangarap niya. Okay, na parang ramdam niya kung ano yung pagkukulang niya sa'yo. Okay? Ayan. Titignan pa natin, guys, okay? Ramdam nitong taong to yung pagkukulang niya sa inyo. Yung tingin niya sa inyo, guys, ito, oh. Nasa hermit mode ka. Parang feeling niya natatauhan ka na, nakakapag-isip-isip ka na sa connection niyo. Parang may tsura ka din eh. Parang ganda-ganda or gwapong-gwapo sa itong taong to. Tignan natin, guys, ano naman yung action. Action ni person towards you. Okay. Yun nga, yung ginagawa niya, guys, is nagiging insensitive siya kasi nga, meron siyang pino-force sa pangarap niya. Tignan mo, nag-offer ka ng cup of love, mararamdaman mo napaka-cold sa'yo na tong tao to. Bakit parang hindi siya open sa communication? Parang may ibang gumugulo sa isip niya. So, parang marirealize mo na parang, may babae ba to? May lalaki ba to? Pero sa totoo lang, guys, 3 of Cups kasi, nakatingin siya sa mga disappointment niya sa buhay. Ang daming regret na tong taong to. Then Queen of Swords, parang nagde-decide or napifeel niya na parang medyo nagagalit ka sa kanya, naiinis ka sa kanya. Ramdam niya din na parang nahihirapan ka sa 4 of Swords. Nahihirapan ka sa connection niyo. Ganon din naman daw siya, guys. Pero yun nga, medyo selfish talaga siya kasi nakapokus talaga siya dun sa ano niya, sa growth niya eh. Na parang dapat hindi ka na nagrelasyon. Parang ganyan. Parang ganun gusto ko sabi sa person mo. Dapat hindi ka na pumasok sa relasyon. Hindi mo naman kayang alagaan. Okay? Hindi niya kayang mag-handle ng relationship. As in, napaka-immature nga ng taong yan, guys. Basta meron lang siyang title na relationship pero hindi kayang alagaan or panindigan. Tingnan pa natin, guys, ano naman ang magiging outcome ni person. Queen of Wands, the Fool. Oh, 'di ba? Pipiliin mo yung kalayaan mo rito, Queen of Wands, the Fool. Gusto mo na ng new beginning, gusto mo na maka-move on. Alam mo, ang taas ang chance na maka-recover ka dito. Sabi ko sa inyo, guys, pwedeng maayos pa to. Yun nga lang, yung panahong gusto na niyang ayusin yung relasyon niya sa inyo. Queen of Wands, parang change direction ka na, no? Yung Wands, tapos may hawak ka pang flower dito. So, parang nagbabago na yung isip mo. Tapos yung flowers pa, guys, is, ano yan, sunflower, sorry. Yung sunflower kasi, guys, nakatutok to sa araw, 'di ba? Kasi masagap siya ng energy doon. So, pag walang araw, nakatutok sila sa kapwa nila sunflower kasi sila yung nag-share ng energy. So, parang i-apply mo na lang, guys, sa relationship niya ng person mo na parang wala kang makuhang energy or positive energy sa taong to. Kaya yung flowers na hawak mo is parang nagbabago siya ng direction. Okay? Tapos the Fool, new beginning yung nakikita ko rito. Pagod ka na. Ayaw mo na, what I mean, nakikita niyo na parang pagod ka na, ayaw mo na mag-isip, ayaw mo nang mamroblema pa. Ramdam ng person mo yun kasi ito 5 of Wands. Okay? Tingnan pa natin. Kunin ko lang, guys, yung dice. Nasaan na ba yung dice ko? Okay. Ano pa yung malalakas na zodiac sign, spirit guide? Meron tayong Virgo, Leo, Sagittarius, Scorpio, Capricorn, and Libra. Yan yung energy ng person mo. Yan yung malalakas na zodiac sign ni person mo. Okay. Meron tayong Leo, Aries, Aquarius. Ayan. Ganun pa rin, guys, yung pinakita. Gemini. Sa energy mo naman, guys, ano yung nararamdaman mo kay person? Nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo sa person mo? Strength. Siya yung lakas mo eh. 'Di ba? Nag-share na kayo, guys, ng energy. Nakuha mo sa kanya yung negative energy. What I mean, nag-exchange energy. Nakuha niyo yung positive energy mo. Ikaw naman yung naka-absorb ng energy niya. Yan, no? Stuck ka dito. Strength. So, parang pinapakita sa kanito na parang kailangan lakasan ko. Parang ganito, ha, guys. I-channel ko na lang yung energy. Parang kailangan ko lakasan yung loob ko. Maraming umaasa sa akin. Ang dami ko pang kailangan gawin. Parang mapapatanong ka pa sa sarili mo na parang hindi ako to na nangyayari sa akin. Hindi ito yung
Hindi ka ganito klaseng tao pag pumapasok sa relasyon. Bakit sa kanya nagiging ganyan ka? Pero napaka-strong nga talaga ng energy mo, the Chariot. Ang daming opportunity na dumarating sa inyo. Hindi mo masyadong kino-consider or hindi mo to na pagtutuunan ng pansin na kasi nakapokus ka sa pagka-stuck mo. Nahihirapan ka kasi gustong-gusto mong tulungan yung person mo. Ang dami kang guys sinasacrifice. Tignan mo, ang dami opportunity sa inyo. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Hayaan mo muna yung person mo. Sa bagay kasi, hindi naman yan agad-agad na parang sabihin na, mag-move on ka na, focus ka muna sa sarili mo. Hindi siya guys ganon. Pero kung ikaw ay mahal mo yung sarili mo, gagawin mo yung sinasabi ko sa'yo. Ngayon, kung hindi mo talaga mahal yung sarili mo, tama to, sirain mo yung sarili mo. Okay, sirain mo yung sarili mo. Tignan mo, yung pagka-stuck mo. Pero kung mahal mo yung sarili mo, nakasabay loob mo, since nandito yung energy mo, naghahalo kasi yung energy mo na minsan nagiging mahina ka, minsan nagiging malakas ka. Sobrang nagmi-mix yung emotion, yung energy. Napaka-independent mong tao. 'Di ba? So, yung nararamdaman mo sa kanya, guys, siya yung nagiging lakas mo. Kaya parang lumiliit yung mundo mo. Sa mundong yun, siya na yung nandoon. Wala ka ng ibang nakikita doon sa mundong yun. Siya na lang. Okay, tignan natin, guys. Ano naman ang tingin mo kay person? Oh. May plano kasi kayo. Yung nilulook up mo. Magkaroon ng family. Tingin mo kay person, siguro pinangakuan ka niya ng wedding or may plano talaga kayo guys magpakasal. The world is parang travel. So ano ba to? May plano ba kayo na mag out of town or may plano kayo na tumira abroad? Pwedeng pares kay abroad or basta travel yung nakikita ko dito. May plano. Tapos kung makita nyo guys, may conflict ka sa family ni person. Parang nag-aalangan ka. Parang tignan mo, nandun ka lang sa likod. Parang feeling mo hindi ka belong dito sa pamilyang to. Negative yung nakikita nila sa'yo, medyo nadadown ka sa ganong thinking, guys. Na parang may plano kayo ng person mo, tapos yung family niya parang, eto guys ay haka-haka mo lang. Siguro hindi mo pa guys nakakasalamuha talaga ng lubos yung family, no? Tapos ganito yung nararamdaman mo na parang wala silang pakialam sa'yo, di ka nila naisip. Pero kung kilala mo na yung family at kung kasal na kayo, pwedeng mataas ang pangarap nyo. And may nakikita kasi ako dito guys na binabaliwala ka. Iniitsapwera ka. Okay, tignan natin. Tignan natin ano naman yung action mo. Okay, yung iba sa inyo guys dito, no? Malakas yung energy na may mga third party rito kaya nakatingin sa family. Baka yun yung first family ng person mo. Okay, so yung action mo guys is 6 of Cups. Dahirapan, makakapag-isip-isip ka. Meron kang ibang taong ine-entertain pero mahal mo yung person mo. Okay? Baka hindi ka aware na nag-cheat ka na. Ang gusto mo lang is parang nakikipag-usap. So, guys, once na makipag-usap ka sa ibang tao, cheating na daw matatawag yun sabi nila. Tapos lalo na at yung connection is parang may love sa yung tao na yon na ine-entertain mo. 'Di ba? Mako-consider mo na siya as cheating. Okay? So, hayan. Baka hindi ka aware dito, no? Huwag ka na mag-entertain no, kung sino-sino. Tignan pa natin ano naman yung magiging outcome sa side mo. Meron tayong, okay. 'Di ba? Naglilihim ka sa person mo. Naguguluhan ka kasi mag-isip Naguguluhan ka, kaya para may mga lihim ka na ginagawa dito. Though hindi naman yun ang intention mo, pero yun talaga yung nangyayari, guys. Okay, yun yung nagiging outcome. Okay? Kasi magulo yung isip mo. Malalakas sa zodiac sign sa side mo. Tignan natin. Gemini, Pisces, Taurus, Aries, and Capricorn. Meron tayong Leo, Sagittarius, Virgo, Libra, and Scorpio. Katay guys ng tatlong cards. Saan napapunta itong relasyon na to? Katay sa gitna. Tatlong card na pala, sorry. Babawat ilalim. So guys, alam mo, sa sobrang sinusuportahan mo yung person mo, nauubos ka. So sinasabi rito guys, tipirin mo. Okay, tignan mo yung 7 of Pentacles. Hindi ka nakapokus sa career mo kasi distracted ka. Nakatingin ka lang lahat dun sa person mo, tapos yung conflict. Tapos yung person mo naman guys, nakapokus siya sa Pentacles niya, nakapokus siya sa pag-grow niya. Kasi ito naman guys daw ay para sa inyong dalawa. Sabi ko nga sa inyo guys, unang spread pa lang ng card, mataas ang chance sa maayos pa to. So mag-focus ka muna sa sarili mo, ilibangin mo yung sarili mo, trabaho ka, kasi pag nandun ka lang sa comfort zone mo, talagang mataas ang chance, no? Lalo sa loob ka lang ng bahay, mataas ang chance na
magkakaroon ka ng depression kung nasa loob ka lang talaga ng bahay. So, kailangan may libangan ka. Love advice, meron tayong let go of control issue. Yun lang. Ang dami mong issue. Kailangan mo i-let go yan. Okay? So, siguro talagang normal na sa inyo guys yung pag-overthink. Meron tayong stay optimistic about your love life. I think positive lang daw guys pagdating sa inyong love life. Tignan pa natin, meron tayong past life relationship. 'Di ba? So, ito guys ay karmic. Etong taong to, meron kayong unfinished business kasi kilala mo na siya sa past life. Or pwedeng ex mo yan. Basta guys, kilala mo na to sa past life. Kaya parang may kakaibang spark connection sa inyong dalawa. Tignan natin guys. Message ni person. I'm yours forever and ever. So, pwedeng nagdududa ka, may mga pag-overtake ka na parang niloloko ka ng person mo. So, ang pinapakita naman sa akin guys, wala. Nakapokus lang talaga siya sa career niya. Kasi para naman daw yun sa inyo. I've been fighting a battle I can't win. Diba yun na nga guys yung patungkol sa career niya. Yun yung sinasabi niya rito na parang pinipilit niyang i-improve yung sarili niya pero parang feeling niya hindi niya kaya. So, kung meron siya guys sinasabi sa inyo, medyo nag-iimo-imo tong person mo na to, emotional, nagsasabi sa inyo ng mga problema niya, pakinggan mo kasi mukhang totoo naman yun guys. Diba? Pinipilit niya guys na lumaban sa buhay kasi parang survivor tong person mo. Meron tayong I need space. Oh, kailangan niya talaga ng space kasi masyado siya guys. Parang feeling niya overloaded na. Ang dami na niya guys kinukonsider tapos inaaway mo pa. Pwedeng ganon. Pwede pinagdududahan mo pa. Ang dami na niyang iniisip. Siguro kailangan talaga suportahan niyo yung isa't isa. Do, aware naman ako guys kung ano yung pangangailangan mo. Yung time netong taong to. Kasi feeling mo niloloko ka. Pero sinasabi kasi sa akin guys, nape-pressure itong taong to na i-improve yung sarili niya. No? Kaya hindi kanya masyadong kinakausap kasi kailangan niya makapag-isip-isip. No, pero hindi ko naman nakakita na kailangan kanyang i-let go ng tuluyan. Gusto niya lang guys na mag-focus talaga dito. So, ayun guys, ito lang po inyong love reading. Bukas po, let God bless and love you all. Bye-bye.